dumako tayo sa atin pong topic ngayong umaga. Yung topic po natin nung nakaraang linggo ay kung ikaw ay maiwanan sa pagdagit o rapture. Iniwas ko kasi inuubo-ubo ako. Ano lang, parang hapyaw. So ngayong umaga po ay baka mag-isip tayo na panahon po sa dakilang kapighatian, now ilatag muna natin po. Ano po ang pinakahihintay natin ngayon na event o pangyayari sa prophecy? Ano po? Rapture. At alam nyo, talagang wala pong bahagi ng ating kasaysayan na masabi natin na talagang masyado nang malapit o kaya totoong-totoo na mangyayari kaysa ngayon sa ating panahon. I-review ko lang sandali. Tayo po ay nagkaroon ng topic tungkol sa red heifer. At atin pong napatunayan na yun po katuparan ng prophecy dahil sa loob ng 2,000 taon, wala pong red heifer o mapulang dumalagang baka. Ngayon lang po ito, no? Ngayon, lumitaw na rin po ang sinasabi nilang Mesiyas. Ano yung pangalan niya? Si Shlomo Yanuka. Ibig sabihin lang naman, yung anointed one. Ayun. Now, nabasa ko, bago lang, ang kabuuhan talaga ng mga rabbis, yun ay mga religious leaders. Nung sa panahon ng Panginoon, yun ang yung Sanhedrin, yung Parisiyo, Sadusiyo. So, lahat sila ay nagkakaisa na itanghal ito si Yanuka. Parang Japanese ang dating, ano? Pero Hebrew na pangalan po yon. Ay, salamat. Thank you. Ngayon po, ay mayroon na pong awareness o kaya nagising ang mga Hudyo, gusto na nila magkaroon ng temple worship. Pero alam niyo po, ang temple ay hindi ho yan itatayo kung hindi pa po mangyari ang rapture. So mauna po ang rapture, yung pagdagit. Pagkatapos po, agad-agad na po ay simulan nila yung temple. Bakit po? Dahil andyan na yung Antichrist. At marami nagsasabi, ang Antichrist, nandyan lang. Sa sideline, naghihintay lang siya sa takdang panahon na siya po ay i-eksena. Ngayon, tayo ay nag-proceed konti at last Sunday ang ating pinag-usapan po, kung ikaw ay may iwanan sa rapture, wag naman sana. Parang nakakakaba. Kung ikaw ay may iwanan sa rapture, may pagkakataon pa ba yung mga naiwanan? Alam niyo po, parang mas malaki ang percentage na sabihin natin na maaring hindi siya maliligtas. At pinatunayan ko po yon, binasa natin mga ilang bahagi ng kasulatan nasa Revelation chapter 3, tapos tumungo po tayo sa chapter 13 na Revelation na sinasabi, ang lahat
ng nasa sanlibutan yung binabanggit na earth dwellers. Yung mga earth dwellers, yun yung sila na naiwanan nung nag-rapture. Binabanggit po na lahat sila ay magsamba sa Antichrist, yung beast, no? Tapos sa Revelation 13, atin pong nakita, lahat sila ay magpatatak. So, kung lahat, ibig sabihin, wala pong possibility na yung mga naiwanan nung nag-rapture, sila po ay maligtas pa. Ngayon po, however, mayroon po kasi ito, parang actually, sabi ko po na parang may percentage of parang sabihin natin plus minus, no? Na yung meron ba na yung naiwanan o kaya wala, no? Pero sa akin lang po, sa ganang akin po, parang mahirap talaga maligtas po yung mga naiwanan. At patunayan po natin yan dahil po sa iglesia, sa kasalukuyan, ang mga nandito na sila o tayo na hindi pa na-rapture, ito po ang description sa mga miyembro o kaya sila ay kabilang ng iglesia. Ewan ko lang kung ready yung ating verse sa 1 Peter chapter 1 at saka verse number 2. Yun. May binabanggit po sa 1 Peter chapter 1 at saka verse number 2 na kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kaniyang kaalaman sa mulat-mula pa at binabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kaniyang dugo, sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Ano po ang main na katotohanan na dinadrive po dito? Sa simula, mula pa, ano daw tayo? Pinili ng Diyos. Ang tawag po diyan ay elect. Elect according to the knowledge of God. So, ang bawat isang napabilang po sa iglesia, sa ngayon, sa kasalukuyan, pinili po siya at madalas po sa bungad ng mga epistles, mga pinili sa Colosas, mga pinili sa Epeso, mga pinili sa Thessalonica, no? Pinili. Kaya nga po, kung baga, ay ayos ng buto-buto. Yan sila ay mapapasama talaga sa rapture. Isa pa po ay nasa 1 Corinthians chapter 1 verse 9 tapos tayo ilulundag 22 at saka sa 27. 1 Corinthians chapter 1 at verse number 9. Okay. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kaniyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Lumdag tayo sa verse 22 po. Ang mga Hudyo'y humingi ng himala bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. 23. Okay. Ngunit, ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa cross na para sa mga Hudyo ay isang katisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Okay. Actually po, 27 iyan. No? 27. Okay. Pwede mailundag sa 27. Kasi yung pagpili sa mga Hudyo at saka mga Hintil
ay kinumpara. Kaya 27. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal. Anong ibig sabihin? Tayo ba ay mga buang-buang hangal? Hindi po. Yung ibig sabihin, mababa ang tingin. Parang, kumbaga, parang sila ay basura lang sa sanlibutan ito. Upang hiyain ang marurunong. Yun. Ang sanlibutan ay puno ng kamangmangan, puno ng yung kahangalan at kayabangan, no? Kaya hindi nila natutunton ang katotohanan. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malakas. So, humble at saka lowly, yun po ang mga pinili ng Panginoon. So, sa English, binabanggit na not many wise, not many rich o powerful, no? Kaya sa mga churches, hindi naman karamihan ng mga bilyonaryo, milyonaryo, bihirang-bihira lang po yan. Pero karamihan talaga, simple lang ng mga tao. At yan po ang ating parang, kumbaga, ang distinction natin. Anong Tagalog sa distinction? Yun po ang ano sa atin, no? Naturingan tayo. Na tayo ay pinili dahil tayo ay hindi naman kung sino. Kaya praise God kung tayo ay simple lang na pagkatao. Pero ang mga masyadong matalino, yan, tingnan nyo ano nangyari. Nagiging mga atheist. Lalo na mga scientist, no? Tapos po, nandito na tayo sa Epeso, Kabanatang 8, Talatang 4. Now, maaring mag-o-overlap o kaya yung sinasabi natin na magiging yung parang ano siya, parang kapariho. Okay, Epeso 1 ito, 4. Tapos mamaya 8, no? Epeso 1:4. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi ko po, maaring overlap o kaya medyo magkaroon ng parehong Tagalog. Kasi ang sa English, chosen ang ginamit na salita. Kanina po, ang ginamit ay pinili, tapos tinawag. Ngayon po, dito sa Ephesians 1:4, chosen. Parang pareho-pareho. Kaya parang ano po, no? Nagdodoble siya. Pero, may kaibang kahulugan talaga yung pagsabihin, chosen. Tulad po ng Israel, God's chosen people. No po? Now, Ephesians chapter 1, verse 8. Napakaganda po ang sinasabi rito, no? Na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman, parang kulang. Tama ba yan? 8. Ephesians 8 at saka 11. Na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman, yun. Tapos, dahil kay Kristo, tayo ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Parang hindi ko nakita dyan yung word na ating kailangan po. Nandito po sa talatang 8, no? Na binabanggit po
Okay? Okay, basahin ko po, no? Na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin. Ang word kasi na ginagamit sa English ay who predestined us. Yung ang pagkalatag ay ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban sa kanyang layunin na isinasakatuparan sa pamagitan ni Kristo Jesus. So, ang isang word na ginagamit sa English po ay predestined. Ano po ibig sabihin ng predestined? Ibig sabihin, alam natin yung destined, no? Na takda na, no? So, bago pa pagtakda, okay, tayo ay itinakda na, pinili na tayo ng Diyos. Kaya nga po, isa na maaaring parang controversial sa maraming mga mananampalataya, lalo na sa mga evangelicals, yung medyo sila po ay tinatawag hyper-Calvinist, no? Na sila ay naniniwala talaga, lahat ng tao sa sanlibutan ito ay dalawa lang, mga pinili at saka hindi pinili. Now, to some degree, ako'y sumasang-ayon diyan. Pero, ang hyper-Calvinism kasi is, mayroong pinili para sa impyerno. Yun po ang medyo mahirap talaga. Pinili para mapunta sa impyerno. Now, maging parang controversial man yan, o kaya nga sabi nila, pag-akyat na lang natin sa langit, tanungin natin ang Panginoon, ano ba, Panginoon, itong predestination? Ibig ba sabihin na may mga tao na sila ay napili na para sa impyerno? Yun. Kasi pagka sabihin natin na napili na sila para sa impyerno, parang napabulaanan ang pag-ibig ng Diyos. Yun po ang conflict diyan, no? Kasi sa John 3:16, sinasabi po, God so loved the world, the whole world, that He gave His only begotten Son. Now, ang iba naman nagsasabi, yung pag-ibig ng Diyos, yan ang mag-overrule sa kasalanan ng tao. Kaya hindi siya mapunta sa dagat-dagatang apoy. Now, be that as it may, no po, meron talagang mga, ito na lang sa, ano lang tayo, sa tatawagin natin na positive side, no? Meron talaga na pinili o kaya predestined ang Panginoon. At yan po ay napapaloob sa tinatawag na iglesia. Hindi naman po natin yan ma-deny. Hindi naman po natin yan na maipagkanulo na may iglesia. At ang iglesia po ay tinatawag na Bride of Christ at Body of Christ. So, pag-rapture, yung pong iglesia na kung saan tayo bahagi po, yun po ang dadagitin ng Panginoon, ira-rapture. Now, isa po sa mga napaka talagang masyadong picturesque o kaya parang may larawan siya, no? Ay yung nasa 1 Peter chapter 2, 4 to 7. Kasi may napakahalaga po na binabanggit dyan tungkol po sa iglesia. Okay? Lumapit kayo sa Kanya, siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual
bato, bahagi ng templong espiritual, kabuuhan, no? Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, yung tinatawag na yung mga earthly priests, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya alang-alang kay Kristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa Zion ang isang batong panulukan, cornerstone. Pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ito na po ang last. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga walang pananampalataya, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Sino yung itinakwil? Ang Panginoong Hesus. Sino naging cornerstone, batong pundasyon? I'm sorry, dapat sabihin ko pala na sino yung nagtakwil sa Panginoon? Ang mga Hudyo. Na yung kanilang itinakwil ay nagiging head cornerstone na yon ay ang Panginoong Hesus. Okay. Sa hinahaba-haba na discussion, ang sinasabi lang, ang bawat isa sa atin, bahagi tayo sa building na yan. At mga bato tayo, kumbaga. Now, ito po yung parang, yung parang sabihin natin na yung parang open-close o kaya yung parang pinapahiwatig, no, na ito. Pagka ang lahat ng bato sa templo na yan ay kompleto na, tapos na ang panahon o dispensasyon ng iglesia. Sa ngayon po, tayo, okay, nasa dulong-dulo na tayo po ay nasa church age, panahon ng iglesia. At yan naman po ay sa Roma 11 ay in-emphasize ni Pablo. Sabi niya, yung mga Hudyo na tinakwil nila, yung kanina nabasa natin, ang pundasyong bato, cornerstone, ng Panginoong Hesus, na siya na ngayon ay nagiging pangulo o kaya na siya ay nagiging sentro ng pundasyon. Sabi niya, nung tinakwil nila, okay, ano ang ipinalit ng Panginoon? Ang mga hintil. At siya ay gumamit ng isa pang figure of speech. Sabi niya, isang kahoy na igos. Fig tree. Sabi niya, sa fig tree, ang natural na branch ay ang Israel. Pero anong ginawa ng Israel po? Tinakwil nila ang Panginoong Hesus. So, nung tinakwil nila ang Panginoong Hesus, pansamantala, inalis sila ng Panginoon. At sino po ang idinugtong? Ang mga hintil na ngayon ay nakikilala na tinatawag church. Okay, linawin ko po. Baka pagka church, isipin natin agad building o kaya isang denominasyon, isang religion. Hindi po. Ang church ay nanggagaling lang po sa simple, dalawa siya, compound siya na word, ek at saka kaleo, na pag-iisahin ay ekklesia, no? Na ibig sabihin, labas at tinawag. So, ang lahat ng mga tinawag mula sa labas, yun po ang church.
Hindi ho yung membro tayo sa isang reliyon. Kaya nakakalungkot. Ngayon, ang mga tao ay parang nagbibigay sila ng kahalagaan, ay, miyembro ako ni pastor ganito, ganyan, no? Kaya ipinagmamalaki nila yung membership nila. Pero, ang dapat talaga ipagmamalaki, miyembro tayo sa katawan ni Kristo. Hindi tayo miyembro ng malalakihang mga mega church na yan. Gustong-gusto nila doon kasi, ay, ang laki, ang saya. Mayroon maraming mga entertainment. No. Ang iglesia ng Panginoon, wala na yung mga palamuti na yan. Wala, simple lang. Ikaw lang at ang Panginoong Hesus. Kung ikaw ay talagang related sa Kanya by virtue of being elected, called, chosen, predestined. Yun. Now, ito po ang inilikas o kaya dinagit ng Panginoon. Kaya babalik tayo sandali po dito sa Revelation, yung chapter 3, verse 10, yung atin pong tinunghayan nung nakaraan po. Dalawang bagay po ang mapapansin natin diyan sa Revelation chapter 3 and verse 10. Sapagkat tinupad mo ang aking utos, magtiis, sinabi ito sa iglesia na nandoon sa Philadelphia, no? Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong mundo. Wala na po ito ibig sabihin kundi po ang Great Tribulation. Iniligtas, inilikas, no? Iyon ay patunay o kaya masyadong malinaw po na pahiwatig na ito ang iglesia na ililikas, no? Now, tingnan niyo po. Sa mga tao na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. So, dalawang kampo. Yung mga inilikas at mga tao na nasa daigdig. Yung sinasabi natin, earth dwellers. Yun po ang mga naiiwanan. Kaya pagka na-rapture na ang iglesia, yung mga tao nandun sa mundo, ang mga naiiwanan. Yun po ang aking pinuntuhan nung nakaraan. Yung bang mga naiiwanan, may chance pa sila na maligtas? Okay, kaya ito ating tatalakayin po ngayon. Ako, medyo alanganin yung oras natin. Pero siguro, gawin nating dalawang series na lang po ito. Pero, ito po ang una kong babanggitin na meron pong mga ililikas o kaya dadagitin ng Panginoon dalhin doon sa presensya ng Panginoon. Yan ay nasa 1 Thessalonians chapter 4. No po, kung sakali hindi natin kabisado ang background, ang marinig natin una ay ang ano po, sound of the trumpet, tapos ano po, ang sigaw ng arkanghel, tapos ang dead in Christ, unang ma-resurrect o babangon, no? Buhayin. Tapos tayo na buhay pa nadatnan sa pangyayari ng pagbalik muli ang yung tinatawag rapture. Tayo ay susunod sa kanila. So, kung nangyari na po ang rapture, ubos na ang mga pinili ng Diyos. Kaya nga po, ito, balik tayo doon sa Revelation chapter 3 po, no? Darating ako, sa verse 11 na yan, lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ninuman ang iyong gantimpala. Tapos actually po ay nagpunta tayo sa chapter 9, no po? At doon po sa chapter 9,
Okay, sandali lang po. Chapter 9 at saka verse number 4. Okay. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo. Now, ito po ay ang pag-release po ng trompeta, yung isa sa mga trumpet. 7 ito, panglima na trompeta. Nung ipinatunog yung panglimang trompeta, ipinagbilin sa kanila, ito po ang mga nagpupuksa ng mga anghel. Na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy, o anumang halaman, ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Ito sila po ay walang tatak, itong mga nandyan sa earth. Mga, mamaya, atin pong explain talaga po yan. Ulitin ko po, pag na-rapture na ang church, sino pa ang liligtasin dyan? Kasi lahat ng mga pinili, lahat ng yung elect, chosen ng Panginoon, wala na eh. So sino ngayon ang may binabanggit sa Bible na sila po ay may chance na maliligtas? Doon ba sa mga hintil? Tapos na po ang panahon ng mga hintil. Kasi po, itong pag-graft o pagdugtong po sa branch, okay? Sabi ng Romans 10 at saka 11, yung durasyon ng pagdugtong sa hintil ay matatapos. Pagkatapos na matapos, bandang huli yan ay ating tutunghayan po, no? Pagkatapos ng durasyon ng hintil, ang durasyon ng mga hintil ay church age. Pagkatapos ng durasyon ng mga hintil, ang papalit na po ay ang mga Hudyo. Ibalik na sila ng Panginoon. Kaya nga po, mapansin nyo, kung tayo ay magpapatuloy pa, ang kaligtasan sa panahon ng Great Tribulation is for the Jews. May maliligtas. Kung may naiwanan sa atin dito, posible kaya na ikaw ay maliligtas? Yun nga po ang sabi ko, controversial. Parang plus minus, parang ganon, no? Kasi po, maliban kung ikaw ay Hudyo. Meron bang Hudyo sa atin dito? Ha? Mukhang Hudyo. Hudyo-Hudyohan. Sila po. At number 1 po, ang atin talagang first point, hindi natin natalakay. Sa Revelation chapter 7, 3-8. So, tumungo po tayo dyan. Revelation chapter 7, 3-8. Nandiyan naman yan. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o anumang punong kahoy hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. So, sa panahon na ito, ng dakilang kapigatian, mayroon talagang special din na tatatakan ng Panginoon. Now, by the way, nakaligtaan ko ito. Dapat po ay binasa natin kanina sa introduction natin, yung Efeso 1:13. So, ako na lang po, para mabilis-bilis tayo. Kasi nakaligtaan ko ito, Ephesians chapter 1, verse 13 po, no po? At babasahin ko po, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang magandang balita ng nagdulot ng kaligtasan, di ba? Gospel. At nung tinanggap natin ang gospel, magandang balita, ano daw nangyari?
at sumampalataya sa Kanya, ano po, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Yung mga hintil, may ibang tatak sila, may pagkahirang din sila, at ano po ang itinatak sa atin ng mga hintil? Ang banal na Espiritu. Kaya nga daw sabi nila, pag tumingin daw ang Diyos sa buong sanlibutan, identified niya ang mga Kanya. Sa pamagitan na ito, mayroon bang numero dyan? Tatak? No. Ang tatak ay ang banal na Espiritu na inilagay niya. Siya na ngayon ang parang identification na siya baga ay tunay na anak ng Diyos o hindi. Okay? So, balik na tayo dito. Kasi mayroon din na binigay na nabasa natin kanina na tatak. Okay? Tatak sa noo ng mga lingkod ng ating Diyos. Yan ba ang church? Yan ba ang mga hintil? Hindi po. Patuloy natin. Sige po. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Aba, 12 lipi ng Israel. Ano po ito? Huda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Zebulon, Jose, at Benjamin. Pagkatapos ito, nakita ko ang... Okay. Actually, ibang part ito na aking mamaya ay tatalakayin. Pero ito, out of the 12 tribes, tig 12,000 each. So, 12 times 12, magkano po yan? Ayun, yun po yung kanina nabasa natin. At ang katanungan po ay ito, sino naman po yung 144,000? Yun na po ang papalit sa akin, sa amin ni Pastor Joe, yung mga pastors. Wala na na-rapture na, nadagit, nadala na sa itaas. Kaya kanina ang ating Sunday school lesson, ako, napakahalaga yan. Kasi tatanggap ba tayo ng reward? May putong ba tayo? Ha? Kaya, alam nyo, ito lang bahagi ng time na kinuha ng Panginoon sa amin, ang aming bunso. Lagi ko naiisip talaga yan. Okay, kung mangyari naman to sa akin, wala naman talaga akong mapapala dito sa mga ipinundar ko. Diba? Pero binigyan tayo ng Panginoon na kahit papano, pero yung mga pinundar natin, pera man, kung ano man, iwanan naman natin yan. Pero ang malaki talagang katanungan sa akin, ano man pinundar ko doon? Haharap ako sa Panginoon, haharap tayo sa Panginoon. At tanungin ng Panginoon, yan ang parable, no? Ng yung faithful servant, no? Good servant. Yung faithful stewardship, no? Anong sabi ng Panginoon? Well done, thou good and faithful servant. At bawat isa, binagyan ng reward. At alam niyo po, ang nature kasi ng reward, hindi po pansamantala, naiiwanan talaga natin. Walang hanggan. Now, mayroon nga nagsabi, bagaman sinasabi crown of righteousness, crown of life, no, limang mga crowns yun. Parang hindi natin gaano na iintindihan. Okay na yan, basta langit na ako. Hindi po. May napakalaking impact yan sa atin. Kasi, kung wala tayo niyan, forever doon sa langit. Kung wala tayo niyan,
ang regrets natin ay gayon na lang. No? Bakit yung buhay ko, sinayang ko? Isa lang buhay natin. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Kaya mga tao ngayon, nagkukumahog, karoon ng kayamanan, magkaroon ng pera, kung ano-ano na lang, no? Ngayon, bago lang tayo nag-undas, yun. Mga promising na mga tao, mga kikita natin sa mga puntod nilang iba, mga bata pa sila, no? So ano na lang yun? Yung kanilang buhusan ng kanilang lakas at panahon, kung ano lang para sila ay sumikat, pero wala na rin pala, tapos na rin. No? Kaya nga po, medyo akin lang to pasadahan. Ang napakahalaga talaga yung anong klase, quality of life na atin pong ipinalipas dito sa sanlibutan. Kasi po, ito, yung 144,000 na mga evangelist, may mga nangyayari po sa kanila. So, ituloy natin po yung sa, talatang next po. Okay, next na tayo. Pagkatapos ito'y, nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman, sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika, nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sinabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Okay, hanggang ano na tayo? 10, no? 11 na. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, gayon din ang mga pinuno, at ang apat na nilaglag na buhay, sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Okay, lumampas na tayo. Pero yung 144,000, sila po ay malinaw na mga evangelists. Sila po ang nagpakalat ng kaligtasan sa pamagitan kay Kristo Jesus. Na sa time na ito, na-realize na po ng mga Hudyo. Kasi po, sa first 3.5 years, sila po ay na-deceive ng Antichrist. Kunyari, siya daw ang napakatagal na hinintay na Antichrist. Pero, bigla siya babaliktad, after 3.5 years, siya po ay, nasa Daniel chapter 9 po yun, no? 27, sinasabi niya, siya ay mag-reveal na siya ang son of perdition. Siya po ang the wicked one at siya po ang maglagay ng abominasyon. Karumal-dumal sa templo, babaliktarin niya po. Doon na mahimasmasan, magising ang mga Hudyo at kanila ngayon ma-realize, yung ating tinanggihan na Jesus Christ, siya pala yung tunay na Mesiyas. Kaya, babaliktad sila. Ngayon, itong 144,000, ang i-proclaim po nila is salvation through Jesus Christ, the Lamb of God, through the shed blood of the Lamb. At, okay. Mula po kanina, balikan natin po, ano po ang result ng kanila pong pag-preach? Tumayo ang laak. Balik tayo sa 8 yata po. Balik tayo pa ng konti. Okay. Sige, advance na ng konti. Okay, pagkatapos siguro ng 5, ayan. Okay.
Sa 6 na. Okay. Okay. 6. Yun. 6. Yan na ba? Op. Okay. So, ano na po ang binabanggit tungkol doon sa mga yun, sa chapter 7 tayo, no? Okay. So, nasa 7 na. Okay. Nabinanggit, 9 na po. Pagkatapos nito'y, nakita ko ang napakaraming tao na nabasa natin kanina, na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mga sa bawat bansa, lipi, bayan at wika, nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero na kadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. 10. Isinigaw nila, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Kanila na ngayon, kinilala ang Lamb of God, ang kordero ng Diyos, na nagliligtas sa kasalanan ng buong sanlibutan. Pero at this particular point, no po, yung pong mga sinasabi na sila po ay bago o kaya sumampalataya, no? Sila ay nagkambyo sa kanilang pananampalataya mula doon sa Antichrist patungo sa kay Kristo, resulta ng pagpapahayag ng 144,000. Halos hindi sila mabilang. Now, akin pong ni-research, ang mga Hudyo, sa ngayon identified na mga Hudyo, more or less may mga 30 million worldwide sila. Now, sa Israel, may mga 10 to 11 million na nandoon na ngayon ang mga residents ng Israel. Pero worldwide, mas marami pa na mga Hudyo. No? Kaya pag nag-preach po, yung 144,000, yung mga may tatak ng Diyos. Iba naman ito na tatak. Tatak na ito dahil sa kanilang panahon na. Panahon na nila na sila ay maligtas. Dahil sila, ang mga Hudyo, sabi ng Roma, ay they were in unbelief for some period of time. So, para medyo magkaroon tayo po ng talagang pagkakaunawa niyan, Romans chapter 11, 25 to 27. So, pumunta tayo dyan at tayo po ay magwawakas lang muna. Roma chapter 11, 25 to 27 po. Okay? Yan po ang next natin na yun. 11, 25 to 27. Ready po? Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas, sa English, the unbelief ng Israel ay pansamantala. So kailan matapos itong pagmamatigas? Pag nag-rapture. Kasi, ituloy natin. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Yung kanina, ating pinoportray yung temple. Pag kumpleto na ang mga bato sa building, ay tapos na ang mga tinawag, pinili ng Panginoon. Tapos na. Magra-rapture na. So, ito ngayon ang itinakdang panahon. Tapos na yung panahon natin. Kung, nalalapit sa Diyos. Okay? Kapag nangyari iyon, ano daw? Maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat, magmumula sa Zion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob.
Sa English sabi, salvation will be for the Jews. Yun po ang libo-libo na hindi halos mabilang kasi siyempre sa isang tingin ni John na beloved, hindi na niya mabilang yan. Pero actually, nasa siguro mga, sabihin natin, mga 30 million. Ang hirap bilangin yung 30 million kung kaharap mo yung 30 million, di ba? Pero yan sila po ang mga Hudyo. Sa panahon na yan, sa Great Tribulation, salvation for the Gentiles, ay, medyo duda ako talaga dyan. Salvation will be for the Jews. Kaya nga po, okay, medyo na lumampas tayo. Pero ito po, huwag na maghintay na mag-rapture. Ang dami mga maliligtas. Kaya in-explain ko po yun. Ang maliligtas sa panahon ng Great Tribulation, salvation will be for the Jews. Ready ba tayo? Alam nyo ba lahat? Na pag mag-rapture, mamaya mag-rapture, kayo ba ay mapasama doon? Ha? Amen ba? Ayan. Yung mga kabataan natin, alam nyo ba na kayo ay mararapture din? Kasi hindi na kayo pwedeng Lord, bata pa po ako. Hindi, tapos na yung time. Kahit na bata pa, wala nang time. Tapos na yung age of grace. O kaya, church age, tapos na. Ngayon lang ang ating chance na tayo po ay maligtas. Kunin na po yan ang pagkakataon. Huwag po magpa-ignorante at sabihin, Panginoon, hindi ko alam yan. Ito na ngayon, inaalam. Pasensya na doon ang wala. Hindi ngayon nakaka-attend. Sana po, pag atin ito, kasi nakaka-live stream tayo, pag atin na yan ay isinishare sa kanila, sana nga po. Ang iba kasi, pag nanonood sila, 5 minuto lang na, nagsasawa na. Kasi siyempre naman, wala namang pressure sa iyo na talagang tutukan mo yun hanggang matapos, di ba? Tayo po ay magsitayo. May kakantahin po tayo. Yun. Coming again. Yan. Tayo ba ay handa na sa pagbabalik ng Panginoon muli? Yun. Habang